Sabi po ng iba, kapag binigyan ka ng chance ay huwag mo sayangin. Pero minsan, kahit alam mong mali at kahit pilitin mong umiwas, ay may mga sitwasyon pa rin na nadadala ka ng emosyon, pagkakataon o kahinaan. Kaya nakakagawa ka ng desisyong hindi mo talaga pinlano. Hindi ako perpekto. Dahil tao lang din ako na nagkakamali. Kaya narito ako para ibahagi ang isang pahina ng buhay ko. Dear Papa Choy, ako po si Elvis. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old na ngayon, tubong Samar. 17 pa lang po ako ng mga panahong yon. Tuwang-tuwa si nanay at tatay nung araw na nakagraduate ako ng high school. Simple lang naman yung handa namin. May pansit, pritong manok at isang bote ng soft drinks na pinaghati-hatian namin. Pero ramdam ko pa rin yung saya kahit ganon. Iba yung ngiti ni nanay. Parang lahat ng pagod niya sa bukid ay nabayaran kahit papano. Anak, graduate ka na? Ang bilis ng panahon. Sabi niya habang inaayos ang buhok ko. Ngumiti lang ako. Oo nga po, Nay. Tahimik si tatay nung una. Nakatunganga lang siya sa mesa. Tapos bigla siyang umubo na parang naghahanda na magsalita. Elvis, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Seryoso ang boses na sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ano po yun, Tay? Kinausap ako ni Kuya Greg. Siya na raw ang bahala sa college mo sa Maynila. Doon ka na muna mag-aral. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Ho? Sa Maynila? Tay, ayoko po doon. Agad kong sagot. Nagkatinginan si nanay at tatay. Bakit naman? Tanong tuloy ni nanay. Okay na po ako dito. Tutulong na lang ako sa bukid. Kahit wag na po akong mag-college. Biglang tumaas ang boses ni tatay. Hindi pwede. Pero tay, hindi pwede. Ulit niya. 4 pa ang mga kapatid mo. Hindi habang buhay nasa bukid ka lang. Natahimik na lang ako at ramdam ko yung bigat ng sinabi niya. Kailangan mong makatapos. Ikaw ang panganay. Darating ang panahon na ikaw naman ang tutulong magpaaral sa kanila. Dugtong pa niya. Pero tay, Manila po yun. Ang layo ko na sa inyo. Halos pabulong na sabi ko. Lumapit si nanay at hinawakan ng kamay ko. Alam naming mahirap, anak. Pero para to sa kinabukasan mo. Napabuntong hininga ako. Paano ho kayo dito? Kami nang bahala. Huwag mo nang isipin yon. Si tatay na ang sumagot. Hindi na ako umimik pa. Sa totoo lang ay takot ako. Hindi ko sinasabi pero alam nila nanay at tatay ko yun. Maya-maya ay binuhos ni nanay ang pansit sa mga plato. O sige na, kain muna tayo. Celebration pa rin to oh. Kahit parang bigla yung balita, biro ng bunso kong kapatid. Napangiti kami kahit papano. Kuya, sa Maynila ka natitira? Tanong ng isa ko pang kapatid. Oo, mukhang ganun na nga. Magdadala ka ng pasalubong pag umuwi ka ha? Sabi nila sabay tawa. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko ay ang daming tanong. Habang kumakain kami ay napatingin ako sa pamilya ko. Simple lang kami pero buo. Doon ko naisip na baka nga tama si tatay. Baka kailangan ko talagang umalis para balang araw ay makabalik akong mas handa. Hindi ko lang alam noon na ang desisyong yon ang magbabago ng buhay ko. Ako ang panganay sa 5 magkakapatid. 5 kami at ako ang unang nakaabot ng high school graduation. Sina nanay at tatay ay parehong nagbubukid.
Araw-araw sa init, kapit sa lupa para lang may maihain sa mesa. Wala silang sapat na pera para mapag-aral ng college. Kaya gusto ko na lang sanang tumulong sa bukid para makatulong na sa gastusin namin kahit papano. Pero ipinasa muna ako ni tatay kay Tito Greg, kapatid niya. Siya ang nag-alok na pag-aralin ako sa Maynila. Doon muna ako titira at doon ako magka-college. Para sa pamilya ko ay pumayag ako. Kahit may kaba at kahit may takot. Basta may pag-asa na makatapos. At makabalik akong may maipagmamalaki kila nanay at tatay. Pagbaba ko pa lang ng bus sa terminal sa Maynila ay pawis na ako. Ang ingay pala at ang daming tao. Parang hindi humihinga ang lugar. Maya-maya ay may kumaway sa akin. "Elvis, dito!" Sigaw ni Tito Greg. "Uy, Tito! Grabe, ang init pala dito." Sabi ko habang inaabot ang bag ko para ilagay sa sasakyan niya. Tumawa siya. "Naku, masasanay ka rin. Halika, may naghihintay na sa'yo sa bahay." Sa biyahe ay panay ang tanong niya. "Okay ka lang ba? Hindi ka nahihilo? O kumain ka na ba?" "Opo, okay lang po. Medyo kinakabahan lang." "Normal yan. Magka-college ka na kasi." Pagdating namin sa bahay ay unang sumalubong sa akin ang amoy ng pagkain. Parang piyesta. May ulam, may dessert at may kanin na bagong saing. "Uy, andyan na pala kayo," sabi ng isang babae mula sa kusina. Elvis, si Giselle, partner ko," sabi ni Tito Greg. Napatingin ako at napalunok. "Hi, ikaw pala yung pamangkin na kinikwento ni Greg?" Nakangiting sabi ni Giselle. Opo. Good afternoon po." "Naku, wag kang magpo. Tatanda ako ng mga ganyan." Natatawang sabi niya. Ngumiti si Tito Greg. "Magaling magluto yan. Sinadya niyang maganda para sa'yo kasi pauwi ka na dito." "Siyempre, first day niya dito. Kailangan bongga," sabi naman ni Giselle. Habang naglalapag siya ng plato ay napapatingin ako. Kahit hindi ako nagpapahalata. Ang lakas ng dating niya. Maganda ang hubog ng katawan, palangiti, tapos yung tingin niya na parang diretso sa'yo. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin din. "Siguradong gutom ka na, Elvis?" sabi pa niya. Oo po eh. Mahaba po kasi yung naging biyahe ko." Mabilis kong sagot. "Siya, sige, kain na tayo para makapagpahinga ka na din ng maaga," sabi ni Tito Greg. Habang kumakain ay panay ang kwento nila. Trabaho ni Tito at mga plano sa school ko. Si Giselle naman ay pasingit-singit ang hunta. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha, huwag kang mahihiya." "Opo," sagot ko ulit. "Masyado ka namang formal. Relax ka lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong ipupo." Biro niya. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko ay hindi ako makapag-relax. Ang harot niya magsalita at ang lagkit ng tingin. Minsan, natatawa siya sa simpleng sagot ko. At minsan parang sinasadya niyang patagalin ang tingin. Aakyat na ako ha. Maaga pang pasok ko bukas," sabi ni Tito Greg pagkatapos kumain. "Okay, kami nang bahala dito," sagot ni Giselle. Nang maiwan kaming dalawa sa sala ay biglang naging tahimik. "So, ready ka na ba sa bagong buhay mo dito sa Maynila?" sabi niya. Hindi ko agad nasagot at tumango lang ako. Sa gabing yon, doon ko unang naramdaman na hindi lang pag-aaral ang haharapin ko sa Maynila. May ibang klaseng gulo na hindi ko pa alam kung paano iiwasan. Maaga kong nagising kinabukasan
dahil nasanay na kasi ako sa bukid. Kahit walang alarm ay gising na ang katawan ko. Tahimik pa ang bahay. Akala ko ako lang ang gising, kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para magbanyo. Pero bago pa ako makarating sa banyo ay may narinig akong boses. "Greg, sandali lang. Pagbigyan mo na ako." Malambing na sabi ni Giselle. Napahinto ako at hindi ko sinasadyang marinig, pero dinig na dinig sa hallway. "Late na ako. May meeting pa kami pagdating sa site oh." Sagot ni Tito Greg. "Please, kahit saglit lang. Mabilis lang tayo, promise." "Hindi na nga kaya, mahal. Pag-uwi ko na lang." Umungot si Giselle. 2 weeks pa yun ano? Magtitiis na naman ako. Akala mo naman mamayang gabi din ang uwi mo. Tuyong-tuyo na ako oh." "Mahal, wag kang maingay." Pababa ang boses na sabi ni Tito. "Bakit naman? Baka marinig tayo ng pamangkin mo?" Natatawang tanong ni Giselle. "Aba syempre, nakakaya naman kapag narinig niya tayo. Binata na yun oh." Tumawa si Giselle, yung tawang parang nananadya. Ano naman? Parang virgin pa naman yun. Wala yung maiintindihan." Parang may biglang umakyat na init sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin maintindihan kung anong nararamdaman ko, basta bigla kong napatigil. Nakatayo lang sa gilid ng pader, hawak ang tuwalya na parang may mali. Pero hindi ko mapigilan ang pakiramdam. Saglit pa ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Nakita kong nakakalong si Giselle kay Tito Greg at hindi man lang natinag nang makita ko. Pero si Tito Greg ay tumayo para lapitan ako. "Oh, Elvis, ang aga mo namang magising," sabi ni Tito Greg. "Opo, sanay na po kasi ako." Hindi mapakaling sagot ko. Sumunod si Giselle sa likod niya. Nakasuot lang siya ng pambahay, ang buhok ay magulo, tapos nakangiti. "Good morning." Diretso ang tingin sa akin na bati niya. "Good morning po," sagot ko, sabay iwas ng tingin. "Oh, behave ka dito ah. Every 2 weeks kasi ang pag-uwi ko. Doon kasi ang project namin sa Pampanga eh. Hassle kung mag-uwian pa ako. Lagi kasing traffic." "Si Giselle na ang bahala sa'yo ha," bili ni Tito Greg. "Syempre, magbe-behave yan si Elvis. Akong bahala." Nakangiting sabi naman ni Giselle. Umalis na agad si Tito at tahimik na ang bahay. Biglang tumawa si Giselle. "Grabe, ang aga mo palang gumising." "Opo, magbabanyo lang sana ako." "O sige, magkakape na muna ako." Habang papalayo siya, ay narinig ko naman ang tawa niya na malambing, malandi at hindi ko maipaliwanag. Doon ko naramdaman ulit yung kakaibang init. Yung first time kong maramdaman yon, hindi ko alam kung normal ba yon o mali. Pinilit kong huminga ng malalim. "Hindi pwede to. Jowa siya ng tito ko. Mali to," sabi ko sa isip ko. Pero kahit anong pilit kong magtimpi, ay ramdam kong may nagbabago sa akin. At mas lalo kong natatakot dahil alam kong simula pa lang yun. Mabilis din akong nag-enroll ng araw na yon. Maayos naman ang enrollment ko. Pila dito, perma doon. Picture, tapos na. Pag-uwi ko sa bahay ay bigla akong kinabahan kasi sumakit ang tiyan ko. Nature's call. "Okay, kalma." Bulong ko sa sarili ko. Pagdating ko sa banyo ay nakalak. May tao. At napacheck ako ulit. "Hello?" Bahinang tawag ko. Walang sumasagot, pero alam kong may tao. At si Giselle yon. Nagtataka lang ako kasi napakatahimik. Hindi ko maintindihan kung bakit ko nagawa yun. Pero napalapit ako sa pinto. Dinikit ko ang tenga ko
at doon ko narinig na may mahinang ungol. Pigil na ungol. Tapos parang bumibilis ang hinga. Palakas ng palakas, tapos biglang humihina ulit. Napatigil ako. Ano yun? Bulong ko sa sarili ko. Isa lang kasi ang banyo sa bahay. Wala akong choice kundi maghintay. Pinipigilan ko ang sarili ko na huwag makinig, pero naririnig ko pa rin. At doon ko na naman naramdaman yung kakaibang init. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang epekto sa akin ng boses niya. Lalo na pag may kasamang mahinang tawa sa pagitan ng hinga. Biglang tumahimik. Parang may nagsabi sa utak ko na kailangan ko nang umalis sa kinatatayuan ko. Mabilis akong pumunta sa kusina. Kunwari ay naghahalukay ng kakainin. Binuksan ko ang rep, sinarado at binuksan ulit. Ano ba tong hinahanap ko? Pabulong kong sabi. Ilang saglit pa ay may narinig akong pinto na bumukas. Lumingon ako. Si Giselle tapos nang gumamit ng banyo. Nakatapis lang ng tuwalya. Basa pa ang buhok. Bakat na bakat ang hubog ng katawan niya. Tumigil siya sandali nang makita ko. Tumingin siya, yung tingin parang alam niyang nakita ko o narinig ko o pareho. Uy, mahinang mahina na bati niya. Hello po, sagot ko sa bayo ko. Wala na siyang sinabi. Dumaan lang siya sa harap ko ng dahan-dahan. Tapos dumiretso sa kwarto nila ni Tito Greg. Bago tuluyang pumasok ay napatingin pa siya saglit sa akin. Walang imik pero may ibig sabihin. Napalunok ako ng laway. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Alam ko lang mali yun. Mali ang pakiramdam at mali ang isip. Kaya huminga ako ng malalim at pinilit kalimutan ang lahat. Pero kahit anong pilit ko ay alam kong may pinto nang nabuksan sa aking isip. At hindi ko na alam kung paano yon isasara. Mag-iisang linggo pa lang ako sa bahay ni Tito Greg, pero parang ang dami ko na agad nagawang mali sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit ganon ang reaksyon ko tuwing si Giselle ang nasa paligid. Halos araw-araw, kahit normal lang ang usapan ay may nararamdaman akong kakaiba. Isang init at isang damdaming hindi ko maintindihan. Naisip ko, baka normal lang na may crush sa kaedad o sa tao sa paligid mo. Pero alam kong mas malala yun. Si Giselle, parang natural lang sa kanya ang pagiging malambing. Ang mga ngiti at ang mga tawa niya na hindi ko mapigilang isipin. Lalo na kapag naiisip ko sa kung anong ginagawa niya sa sarili niyang space. Isang hapon pag-uwi ko galing school, pagod na pero excited pa rin akong makapagpahinga, ay napadaan ako sa tapat ng kwarto nila. Nakaawang ang pinto at naririnig ko na naman ang ungol ni Giselle. Mahina pero iba ang pakiramdam ko at iba ang pumapasok sa utak ko. Pinilit kong lumakad pero parang naipit ang mga paa ko. Hindi pwede to, bulong ko sa sarili ko. Pero ramdam ko na hindi ko talaga makontrol ang sarili ko na parang sapilitan na ring pinapakinggan ang ungol niya. Nakita ko si Giselle na nakapikit, halatang nasa sarili niyang mundo. Bigla akong tumigil sa paggalaw at naramdaman ang isang kakaibang init sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang unang beses kong naramdaman yon. Napakalakas ng curiosity ko, pero mas malakas pa rin ang hiya at takot. Pinilit kong lumakad at pumasok sa kwarto ko. Isinara ang pinto at umupo sa kama. Magulo ang isip ko. Halo-halo ang kaba, hiya at curiosity. Alam ko na mali ang nararamdaman ko. Pero hindi ko maiwasan ang epekto ng presensya at boses ni Giselle sa akin. Humiga ako
huminga ng malalim at sinusubukang kontrolin ang isip ko. Pinilit kong pag-isipang wala siyang kinalaman sa nararamdaman ko at bumalik sa mga dapat kong gawin. Schoolworks, schedule at projects. Pero kahit anong pilit ay hindi agad nawawala ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko na namalayan ng sarili ko na ginagawa ang normal na gawain ng isang lalaking nagbibinata. Naglaro ako. Mabilis, mas mabilis habang pinapantasya si Giselle sa kung anong posisyon ang nakita ko sa kanya. At sa wakas ay nailabas ko na din ang init sa loob ko. Baya-baya ay unti-unting humupa ang init. Doon ko lang na-realize kung gaano kahirap pigilan ang isip kapag nasimulan na. Nakakatakot. Pero totoo na may mga bagay palang masarap sa pakiramdam kahit alam mong mali. At doon ako mas natakot dahil alam kong simula pa lang yon. Hindi ko mawari kung bakit, pero palagi kong iniisip si Giselle. Hindi ko maintindihan. Pero kahit araw-araw ay parang mas lalo kong naadik na makita siya. Ang paraan niya maglakad at tumawa, kahit simpleng kumakain lang. Minsan ay kinukuhaan ko siya ng mga stolen shots kapag nakatalikod lalo at kapag maiiksi ang mga suot niya. Yung mga pictures niyang yon ang ginagamit ko para pagpantasyahan kapag maglalaro na ako. Isang hapon ay naglaro ulit ako sa sarili. Nahiga na ako at pinahid ang langis na nabili ko lang sa butika. Nagsimula na akong mag-imagine habang tinititigan ang pictures ni Giselle. Pero nawala sa isip kong ilak ang pinto. Kaya nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto at nakita ko si Giselle sa harapan ko. Nakita niya ang ginagawa ko at nahuli niya ako. Nataranta ako. Tita Giselle? Sabi ko sabay takip sa ibabaw ko. Andun lang siya sa harapan ko, nakatitig at sabay tawa. Elvis, ano tong ginagawa mo? Tanong niya na may malanding tawa na naman. Wala po. Aligaga akong sagot. Nahiya ako. Ramdam ko na mapupula ang mukha ko. Gusto ko nang lumubog sa higaan ko. Ramdam ko ang awkwardness sa hangin. At ang katawan ko ay parang nanigas. Tumayo siya at sabay hinga ng malalim. Akala ko ay aalis na siya, pero nagulat ako nang bigla niyang inalis ang takip sa ibabaw ko. At doon ay nakita ko ang langit na ginawa niya sa harap ko. Ang dati ay ini-imagine ko lang. Hindi ko na idedetalye ang lahat. Basta ginawa namin ni Giselle yung bawal. Isang panaginip lang para sa akin noon na binigyan niya lang ng katuparan dahil nahuli niya akong naglalaro. Hindi ko alam kung bakit sumusunod ang katawan ko sa kung anong tumatakbo sa isip ko habang ginagawa namin ni Giselle ang hindi naman dapat, pero sobra akong nag-e-enjoy. Magulo ang lahat. Hindi ko na alam kung paano nagsimula. Basta alam ko lang ay mali. Mali sa lahat ng paraan. Sa kalagitnaan ng kasalanang ginawa namin ni Giselle ay muling bumukas ang pinto. Ano to? Malakas na sigaw ni Tito Greg. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumingon ako at nakita ko siya na nakatayo. Nabubula ang mata at nanginginig sa galit. Tito? Hindi ko na natuloy. Huwag mo kong matito-tito ah. Mga gago kayo. Sigaw niya. Bigla niya akong sinugod at isang suntok ang nasundan pa. Napaatras ako at bumagsak sa sahig. Tama na! Ako may kasalanan! Sigaw ni Giselle. Hindi siya pinakinggan ni Tito Greg. Lumingon siya kay Giselle at galit na galit. Lumayas ka sa buhay ko! Malandi ka? May tunog na sampal at napasigaw si Giselle. Greg! Lumayas ka! Ngayon din! Ulit ni Tito Greg. Pilay akong tumayo.
Tito, kasalanan ko to. Huwag niyo siyang... Nanginginig ang boses na sabi ko pero hindi ko na naituloy ang sasabihin ko pa sana. Isang suntok ulit ang tumama sa muka ko. Tumahimik ka! Napahawak ako sa pisngi ko. Mas masakit yung hiya kesa sa sakit ng katawan. Hindi ko magawang tumingin kay Tito Greg. Umalis ka na rin. Bumalik ka na ng Samar. Hindi ko na kayang makita ang pagmumukha mo. Mababa ang boses pero mabigat na sabi niya. Natahimik ako at tumango na lang. Si Giselle ang unang umalis. Umiiyak at nagmamadali. Naiwan kaming dalawa sa sala, ako at ang galit at ang hiya. Tito, pasensya na. Halos pabulong na sabi ko. Hindi siya tumingin sa akin. Lumayas ka na bago pa magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa iyo. Kinuha ko ang bag ko. Habang palabas ako ng pinto ay pakiramdam ko na naiwan ang lahat ng pangarap ko sa loob ng bahay na yon. Hindi lang galit ang iniwan ko, kundi isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Pagbalik ko ng Samar ay galit na galit si tatay. Hindi na niya ako kailangan tanungin dahil nakarating na sa kanya ang nangyari. Ilang araw niya akong hindi kinausap. Mas masakit yon kesa sa kahit anong palo. Pero tinanggap ko at alam kong kasalanan ko. Hindi na ako nag-college. Sa halip ay tumulong ako kay nanay at tatay sa bukid. Araw-araw trabaho, pawis, pagod. Unti-unti ay nakita ni tatay na hindi ako naging pabigat. Na kahit bumagsak ako ay bumangon pa rin ako. Doon kami unti-unting naging maayos ulit. Hanggang ngayon ay binata pa rin ako. May pangako ko sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa hanggat hindi pa nakakatapos ang mga kapatid ko. Ito na lang ang kaya kong ibawi. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking istorya, Papa Choy. Nais ko pong ibahagi ang aking natutunan na hindi lahat ng chance ay dapat sunggaban. Minsan ang maling desisyon, kahit saglit lang, ay pwedeng sirain ang pangarap at tiwala ng pamilya. Hindi sapat ang paghingi ng tawad dahil kailangan itong panindigan sa gawa.